Kapag sinabing luxury sa Pilipinas, parang pare-pareho agad ang definition natin. Malaking bahay na may gate at guard, SUV na naka-ceramic tint. Designer bag na kita agad ang brand kahit malayo. Bakasyon na may airplane wing shot, tapos caption na grateful. Yan yung mga bagay na tinuro sa atin na tanda ng pag-angat. Yan yung mga bagay na madaling makita, madaling ikumpara, madaling pag-awayan sa loob-loob. Pero kung tutuusin, karamihan sa mga Pilipinong may ganitong lifestyle. Hindi naman talaga relaxed. Marami sa kanila pagod, stressed. Laging nagmamadali, laging may hinahabol, laging may iniisip. Samantalang may ibang tao na mukhang normal lang. Walang flex, walang yabang, walang bagong post, pero ang gaan ng aura. Ang gaan ng buhay. At doon nagsisimula yung realization na may ibang klase pala ng luxury. Hindi siya maingay, hindi siya obvious, pero ramdam siya araw-araw. Unahin natin yung pinaka-basic pero pinaka-rare sa Pilipinas, tahimik na umaga. Dito sa atin, ang umaga ay parang survival game. Gigising ka pa lang, may kaba na, alarm pa lang, stress na, check ng phone, traffic agad, may chat na sa opisina, may follow-up, may deadline, may reminder ng bayarin, may iniisip ka na agad na problema kahit hindi ka pa bumabangon. Kaya, kung isa ka sa mga taong gumigising na hindi kinakabahan, hindi nagpapanik, hindi agad naka-survival mode, sabihin na natin ang totoo, luxury na yan. Hindi ibig sabihin na kung late ka gumising ay tamad ka. Ibig sabihin, may control ka sa oras mo, may buffer ka sa buhay mo. Halimbawa, isipin mo dalawang tao na pareho lang ang sweldo. Yung isa, gigising ng sobrang aga, minamadali ang lahat, laging late kahit maaga umalis, laging pagod kahit kakasimula pa lang ng araw. Yung isa, gigising na may oras pa mag-unat, magkape, maghahanda ng maayos. Pareho lang ang kinikita, pero magkaiba ang quality ng buhay. Yung katahimikan ng umaga, hindi yan libre. Pinaghirapan yan sa pamamagitan ng choices, boundaries, at madalas years of saying no sa mga bagay na hindi aligned. Isa pang hidden luxury na sobrang Pinoy ang dating ay yung hindi mo kailangang magpaliwanag ng desisyon mo. Sa kultura natin, parang laging may audit ang buhay mo. Hindi ka sumama sa lakad. Bakit? Hindi ka bumili. Bakit? Hindi ka nag-upgrade. Bakit? Hindi ka nag-post. Bakit? Pero kapag dumating ka na sa point na kaya mong magsabi ng pass muna. Ayoko lang, hindi ko trip, at okay ka na kahit may ma-offend o may hindi umintindi. That's luxury. Ibig sabihin, hindi ka na naghahanap ng approval. Ibig sabihin, secure ka na. Maraming Pilipino ang napapagastos, hindi dahil gusto nila, kundi dahil ayaw nilang mapag-usapan. Swipe dahil sa hiya, utang dahil sa pakikisama, o dahil ayaw mapag-iwanan. Kaya yung taong kaya nang hindi makisabay, hindi dahil wala siyang pera, kundi dahil pinili niyang hindi. Sobrang yaman nun, emotionally at financially. Hindi mo mararamdaman yung bigat ng expectations kapag hindi ka na tumatakbo sa validation ng iba. Pag-usapan natin ang pagkain kasi sobrang relatable nito sa halos lahat. Marami sa atin, lumaki na ang pagkain ay about budget, hindi about preference. Ano ang kaya? Ano ang tatagal? Ano ang pwedeng ulit-ulitin? Kung may extra, saka lang bibili ng mas masarap. Kaya kapag dumating ka sa stage na pumapasok ka sa grocery at hindi ka nagko-compute sa utak mo, hindi ka nagtatanggal ng item sa counter, hindi ka kinakabahan sa total. Sabihin na natin, luxury na yan. Kahit hindi imported, kahit hindi sosyal, kahit simple lang. Halimbawa, kaya mo bumili ng prutas, hindi lang kapag may bisita. Kaya mo pumili ng mas healthy, kahit mas mahal ng konti. Kaya mo kumain sa labas paminsan-minsan nang hindi mo iniisip kung mababawi mo ba yon sa ibang araw. Yun yung mga bagay na tahimik lang pero sobrang laki ng epekto sa araw-araw mong buhay. Mas maayos ang katawan mo, mas maayos ang mood mo, mas maayos ang energy mo. Health is another luxury na madalas binabaliwala ng mga Pilipino. Normal na yung masakit ang likod, normal na yung kulang sa tulog, normal na yung laging pagod, ginagawang biro, pero totoo.
Kapag gumigising ka na hindi masakit ang katawan mo, kaya mong gumalaw, maglakad, magbuhat, umakyat ng hagdan nang hindi hinihingal o nag-aalala, yaman yan. Hindi yan nabibili ng branded na gamit. Kapag nawala yan, kahit gaano ka pa kayaman sa pera, mahihirapan ka pa rin mag-enjoy. Digital peace, sobrang underrated na luxury ngayon. Kung ang phone mo ay hindi laging nagbe-vibrate, hindi lahat urgent, hindi ka natataranta kapag hindi ka agad nagre-reply. Ibig sabihin, may boundaries ka. At sa Pilipinas, boundaries ay luxury. Maraming tao ang laging on call kasi kailangan. Kasi takot mawala ng trabaho. Kasi takot mawala ng kita. Kaya kung kaya mong mawala sa chat saglit nang hindi guguho ang mundo, ibig sabihin, may leverage ka na sa buhay mo. Isa pang tahimik na luxury ay yung hindi ka pressured mag-upgrade. May bagong phone, bagong trend, bagong lifestyle sa feed, pero hindi ka naiinggit, hindi ka nagmamadali, okay ka sa meron ka. Halimbawa, ginagamit mo pa rin yung phone mo kasi gumagana pa, hindi ka naka-installment, hindi ka stressed sa due date. Yung iba, mukhang bago ang gamit, pero lubog sa bayarin. Ikaw tahimik lang, pero payapa. Yan ang totoong yaman. Time buffer is another big one. Kapag ang schedule mo laging siksik, isang delay lang, bad mood ka na agad. Pero kung may allowance ka sa oras, kahit may mangyari, kalmado ka. Sa Pilipinas, karamihan sakto lang ang oras, sakto lang ang pera, sakto lang ang energy. Kaya kapag may buffer ka, kahit konti, sobrang laki ng epekto niyan sa mental health mo. Emergencies talaga ang naglalabas ng tunay na estado ng buhay ng tao. Walang may gusto ng problema, pero may difference ang panic at concern. Kapag may nasira, may nagkasakit, at kaya mong magsabi ng sige, ayusin natin, instead of paano na. That peace of mind is luxury. Hindi yan pinopost, pero sobrang mahalaga. Utang, malaking usapan din yan. Hindi kailangan zero, pero kapag manageable na, kapag hindi ka na umiiwas sa tawag, hindi ka na natutulog na kinakabahan, gumagaan ang buhay. Maraming Pilipino ang sanay na stressed sa pera. Akala nila normal. Pero once nabawasan yun, ramdam mo agad yung luwag. Mas malinaw mag-isip, mas kalmado makipag-usap, mas maayos makitungo sa pamilya. Weekends naman, marami sa atin technically may day off, pero walang pahinga. Errands, family obligations, side hustles, catch up sa lahat. Kaya kung may weekend ka na pwede kang huminga, at wala kang kailangang patunayan, that's luxury. Totoong pahinga ay hindi lang tulog. Mental space yan. Being okay with boredom. Sobrang rare ngayon. Kung kaya mong tumahimik, walang ginagawa, walang distraction, ibig sabihin, hindi ka tumatakbo sa sarili mo. Hindi ka takot sa thoughts mo. Yan yung klase ng peace na hindi nabibili. Choice over convenience, isa pang sign ng maturity. Hindi ka bumibili dahil mura lang. Hindi ka uma-attend dahil libre lang. Pinipili mo kung ano ang aligned sa buhay mo ngayon. Ibig sabihin, hindi ka reactive, intentional ka. Yan ang klase ng decision-making na pangmatagalan. Lastly, relationships. Hindi marami, pero totoo. Yung pwede kang maging ikaw. Yung hindi ka kailangang mag-perform. Yung pwede kang manahimik. Sa dami ng surface level connections ngayon, having a small, safe circle is luxury. Habang tumatagal, mas nagiging malinaw na ang tunay na luxury ay hindi yung mga bagay na ipinapakita, kundi yung mga bagay na hindi mo na kailangang isipin. Isa sa pinakamalinaw na example nito ay yung hindi ka takot sa bills. Hindi ibig sabihin wala kang bills, kundi hindi ka kinakabahan tuwing due date. Alam mong darating sila, pero alam mo rin na merong sasalo. Hindi ka nagbibilang ng araw hanggang sweldo. Hindi ka araw-araw nag-check ng balance. That quiet confidence is luxury. Maraming Pilipino ang akala normal ang kaba sa pera. Akala normal ang laging sakto. Pero once naka-experience ka ng buwan na dumaan lang nang walang panic, doon mo marirealize na ibang level pala yun. Hindi siya bongga, pero sobrang gaan sa isip. Isa pang tahimik na luxury ay yung hindi ka na nagko-compare. Dati, scroll ka lang, may kurot na agad, may kabatch na nag-abroad, may kaibigan na may negosyo, may pinsan na may bagong bahay. Ngayon, nakikita mo pa rin,
pero wala nang bigat, masaya ka para sa kanila, pero hindi mo nararamdaman na kailangan mong humabol. Ibig sabihin, malinaw na sa'yo ang sarili mong path. At clarity is luxury. Kasunod nito ang kakayahang magbago ng isip ng walang hiya. Sa Pilipinas, parang bawal umatras kapag sinabi mo na kailangan panindigan. Pero kapag dumating ka sa point na kaya mong magsabi ng hindi pala ito para sa akin at mag-pivot ng kalmado. Ibig sabihin, may safety ka, hindi ka makakapag-adjust ng direksyon kung survival mode ka pa. Kaya kung may freedom ka magbago ng plano, malaking bagay yon. Pagdating sa trabaho, ang tunay na luxury ay control, hindi title. Kung kaya mong mag-log out ng walang guilt, mag-leave ng walang kaba, tumanggi sa work na alam mong sisira sa balance mo, that's luxury. Maraming Pilipino ang mataas ang kita pero pagod na pagod. Minsan, mas mayaman ang taong sapat ang kita pero may oras kaysa sa taong malaki ang sweldo pero ubos ang sarili. Consistency is another underrated luxury. Hindi viral, hindi exciting, pero stable. Sahod na dumarating regularly, routine na gumagana, buhay na hindi roller coaster. Kapag boring na ang finances mo, good sign yan. Boring means predictable. Predictable means safe. May luxury din ang hindi pag-iisip ng installment. Kapag kaya mong maghintay, mag-ipon, o piliin na huwag bumili at okay ka lang, malaking freedom yun. Hindi ka naka-chain sa buwan-buwan na obligasyon. Hindi ka stressed sa due date. Tahimik lang, pero ang laki ng gaan. Isa pang sign ng quiet wealth ay yung hindi ka defensive. Kapag may nagtanong tungkol sa buhay mo, hindi ka naiirita. Hindi ka nag-e-explain ng mahaba. Hindi ka nagtatanggol. Calm ka lang. Kasi alam mo kung nasaan ka at saan ka papunta. That self-assurance usually comes from making peace with your finances and priorities. Sa pamilya, ramdam din ang luxury kapag wala nang laging tension dahil sa pera. Kapag ang usapan ay planning, hindi survival. Kapag ang stress ay logistics, hindi utang. Kapag ang bahay ay mas tahimik, mas magaan. Hindi ito pinopost, pero sobrang laking upgrade sa buhay. Another quiet luxury ay yung kaya mong tumulong nang hindi mabigat sa loob. Hindi dahil napilitan, hindi dahil guilt, kundi dahil gusto mo. Ibig sabihin, may sobra ka na hindi lang sa pera, kundi sa energy at emotional space. At isa sa pinakahuling level ng luxury ay self-trust. Yung tiwala mo sa sarili mo na kahit may mangyari, kakayanin mo. Hindi ka perfect, hindi ka immune sa problema, pero may confidence ka na marunong ka mag-adjust, magdesisyon, at bumangon. That trust doesn't come from money alone. Galing yan sa pinagdaanan at natutunan. So kung hanggang dito umabot ka at may tumama, chances are mas okay na ang lagay mo kaysa sa iniisip mo. Hindi man obvious, hindi man flashy, pero solid, tahimik, at totoo. And kung nagustuhan mo itong video, don't forget to comment, like, share, and subscribe to Low Key Wealth PH. Because remember, low key is the new wealthy.